Hello guys, good day. Ako pala si Kelly Nam at isa akong ovarian cancer patient. Sa mga nakakakilala sa akin, usually kilala ako as masigla at hindi sakitin. Siguro ang pinakasakit na pwedeng dumapo sa akin is yung sipon o ubo. Hindi ako lagnatin. So, hindi mo aakalain na one day mararanasan ko to. Kukwento ko lang kung paano ako nagsimula sa laban ko sa ovarian cancer. So, this year, 2023, ng January 5, nag-start ako nagkaroon ng bleeding. So, hindi yun normal kasi nina-post na ako for 2 years. Para sa akin na healthy, siguro sabi ko baka pahabol lang ng ng aking menopausal stage. So, hinayaan ko lang yun for 1 month na meron akong bleeding. So, dire-diretso yun. May times na buo pa nga yung mga lumalabas sa akin. But then, wala naman kasi ako nararamdaman sakit, kaya okay lang. Though, syempre, yung mga nakakakilala sa akin, kagaya ng husband ko, medyo natatakot sila at saka yung pamilya ko kung bakit medyo ganun kadami yung mga lumalabas sa akin. So, we decided na magpa-check up ko. So, hindi ko naman gawain talaga magpa-check up. More on kasi ako kung may sakit ako, sarili ko lang. Ako na mismo nagda-diagnose sa sarili ko. So, yung ganun, nang malaman ko na mayroon akong nararamdaman ganun, after a month, pumunta kami sa doctor. And, nakakapagtaka lang, diba? Kasi ako, na hindi pupunta sa doctor, hindi ko alam yung the usual procedure nila. So, pagdating dun sa clinic, iniisip ko kagad na bibigyan ako ng ampat or medication or any medicine na pwede kong inumin para mag-stop yung bleeding. Ang siguro nung panahon na yun sa akin, nakakainis sa doktor kasi imbis na reseta na puro gamot ang ibigay sa akin, puro laboratory ang kanyang ginawa. So, ang akin nun, ganun, diba? Nakakainis sa akin ganyan. Imbis na gamot lang na pwede nang inumin para tapos na yung nararamdaman ko. Yung pala, ang ginawa sa akin ng doctor, nag-trans-V kami, dahil nga sa sinabi ko sa kanya, so trans-V. Then, hindi siya nakontento dun sa trans-V. Medyo in-ultrasound niya pa ako. Meron siyang sinasabi sa akin about dun sa kalagayan ko, pero hindi mag-sink in sa akin kasi ang alam ko ay normal. Wala akong sakit na delikado. Kasi wala man akong nararamdaman na sakit sa katawan ko bukod dun sa pagbibig namin. So, from January to February, yung 1 month bleeding ko na yun, dun lang ako nagpa-doktor. Tapos nung nagpa-doktor ako, nabayaan ko lang. Hindi na ako umulit na nagpa-doktor. So, yung tao na nagbigay sa akin ng name doctor. So, tinanong niya ako kasi kilala niya yung doctor. So, sabi niya, bakit hindi na daw ako bumalik para dun sa mga pinagagawa sa aking laboratory. Doon ko na-realize na, ba't kailangan kailangan pa niyang
follow up yun, diba? So, sabi niya sa akin, tita, sabi ng kaibigan ko, kasi yung ginawa ni doctor sa'yo na check-up, meron siyang sinabi doon na dapat bigyan mo ng prioritize mo yun. Sabi ko, ano naman ang ano ko doon, sabi niya sa kanya, puro laboratory. Sabi niya, hindi lang laboratory yun. Kung makikita mo meron siyang diagnose sa'yo, nakalagay doon is non-malignant. Sa akin kasi na hindi sanay sa hospital, meron akong mga kilala, ganun din. Pareho ng pagkakaintindi. So, sinabi ng doctor niya, non-malignant, kampante ako. Kasi, iniisip ko na, hindi naman siya cancerous. Yung pala, pagka sinabi ng non-benign, yung pala ang cancerous. So, baliktad sila. Pag sinabi ng doctor na benign, dun ka dapat maging kampante. Hindi non-benign. So, sa narinig kong yun, parang kinabahan na ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ganun na pala katindi yung sakit ko. So, sabi sa akin ng kaibigan ko, kung gusto ko raw magpagawa ng procedure, pwede din naman sa iba. So, kailangan ko ng second opinion. So, naisipan kong pumunta sa hospital para for check-up ulit. So, same with nangyari dun sa doctor. Nung makita nila yung pinakita kong laboratory at saka yung diagnose ng doctor, medyo na-alarm din sila. Actually, 3 pa silang nag-assist sa akin para i-comfort ako sa nalaman kong sakit ko. Pero, yun, sinasabi ko lang din naman ito para maging aware ang lahat sa kung ano man yung nararamdaman mo. Sa mga babaeng katulad ko na mayroong pinagdadaanan ganito, kailangan natin paglabanan yung sakit kung tayong susuko. Sa mga babae naman na kumakaharap pa lang at nasa panimula pa lang ng laban, marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong gagawin, kailangan natin maging handa. Actually, hindi ko ginawa ang video na to para lang sabihin sa inyo kung ano yung mga experience ko. Sa mga susunod na videos ko, ikukwento ko rin sa inyo yung paano yung mga procedure na ginawa sa akin dun sa operation ko. Tapos, ganun din, after ng operation ko, yung itong chemo nga. Kung paano ako natulugan ng mga government employees, yung mga yung mga politicians or yung mga local server natin, yung mga congressman, senator, iba pa, kung paano nila ako natulungan na medyo padiliin yung aking journey bilang isang ovarian cancer patient. So, doon, makikita natin sa proseso na ikukwento ko sa mga susunod na araw yung mga ginagawa ko. Halimbawa, magpapalaboratory ako at saka magpapakino. So, kung paano ako nakaka-survive financially. So, doon makikita niyo po. So, salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video, sana panoorin niyo po ako. Salamat po ng marami.